Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ang pobreng Kapampangan. Kumusta na kayo? Meron lang ako ibabahagi sa inyo kung ano yung buhay-buhay dito sa abroad. Pag-uusapan natin ngayon guys kung paano ang mamuhay dito sa abroad. Napakasarap pakinggan kapag ang salitang abroad, pero napakahirap kapag nandito ka na. Yung hindi mo nararanasan sa Pilipinas ay mararanasan mo dito guys. Kasi yung mga umaalis at nangangarap para matupad ang kanilang mga pangarap sa buhay ay pumupunta dito sa abroad na inaakala nila kapag nasa abroad ka na at lahat ng mga pangarap mo ay matutupad mo. Yung iba siniswerte at yung iba minamalas dito sa abroad. Kapag pag-uusapan ng abroad, lalong-lalo na kapag nandito ka na hindi mo nararanasan sa Pilipinas, ay dito mo mararanasan guys. Bakit kamnyo? Kasi karamihan sa atin, mga nag-abroad, ay talagang dinadanas nila yung hirap sa Pilipinas para lang pumunta rito sa abroad. Yung mga pangarap nila, gusto nilang matupad, lalong-lalo na sa kanilang mga pamilya guys. Kung may mga anak sila, gusto nilang mapatapos ang kanilang pag-aaral. Kung mayroon silang mga kapatid, para matulungan, at ang kanilang mga magulang para maiahon sa kahirapan. So guys, talagang ang pag-abroad, hindi basta-basta ang mararanasan mo dito. Tiis, sakripisyo, tiyaga, at kailangan mong paghirapan ang lahat ng kikitain mo. Salute ako sa mga umaalis, lalong-lalo na nakatulad ko na OFW. Unang-una yung mga kadama dyan, ang mga katulong. Maraming mga sakripisyo na kanilang dinaranas. May mga siniswerte sa kanilang amo at meron ding minamalas. At yung minamalas talagang napakahirap, lalo-lalo na sa kanilang mga amo. Nagtitiis sila, kung minsan nagugutuman, hindi sila pinapakain, hindi sila sinasahuran. Yun talaga ang napakahirap na sitwasyon. Pinagtitiisan nila para lang may maipadala sa kanilang mga pamilya. At hindi alam ng mga kanilang pamilya na ang pag-abroad, lalong-lalo na sa mga katulong, ay napakahirap. Gigising ka sa wala sa oras, kakain ka wala sa oras, magtatrabaho ka, talagang napakahirap. Kaya guys, itong topic natin na ito na sinishare ko ay para malaman nyo rin sa mga mag-a-abroad dyan, lalong-lalo na kapag hindi niyo alam ang inyong susuungin o pupuntahan dito sa abroad, ay talagang yung iba ay napapahamak. Kaya guys, bago kayo pumunta rito, pag-isipan ninyo ng mabuti bago kayo pumunta dito sa abroad. Dahil talaga pag nandito ka na, lahat ng mga hirap, sakripisyo, tiis ay mararanasan mo. At kailangan kapag nandito ka sa abroad, kailangan meron kang utak, tsaka madiskarte, matalino. Kasi kapag wala ka niyan, siguradong mapapahamak ka at hindi mo pinapagana ang iyong kaalaman, ang iyong utak, at hindi ka alisto at hindi ka marunong magtaktika sa iyong sarili, ay mapapahamak ka. Kaya ang pupunta rito, sinasabi ko sa inyo, kailangan yung meron kang tibay ng loob, masipag ka, matiisin, at kailangan siyempre determinasyon ka para sa iyong pangarap. Ganito yung mga buhay-buhay dito guys. At dito, kapag nandito ka na, dapat mataktika ka, lalo-lalo na sa paghawak ng pera. Kasi ang pera ay dito, pag ginagastos natin, ay parang normal lang. Kung ikukumpara natin, i-convert natin sa peso, ay talagang napaka mahal.
Nung bago-bago ako dito guys, lagi kong kinukumpara yung conversation ng pera. Kasi nga, ang palitan dito is 13 real. So, ikukumpara mo sa Pilipinas, napakalaki na po yun, di ba? Kaya kung iisipin mo at ikukumpara, hindi ka na makakakain at hindi ka na makakabili guys. Kasi nga ang 1 real dito is 13. So kapag bibili ka ng nagkakahalaga na ng 10 real, 15 real, ay napakalaki na po ng halaga ng kung convert natin sa peso. Kaya isipin mo na lang ang 1 real ay parang 1 peso lang. Ganun lang po ang mga taktika dito. At lalo-lalo na sa atin din sa trabaho, kapag baguhan kayo, kung may mga kasama kayong ibang lahi, kailangan marunong ka rin makisama. Kaya kapag pinairal mo, ang init ng ulo mo, ang pakikisama mo, ay mainitin ang ulo mo, hindi ka tatagal dito. Dahil ang mga kasama mo ay mga ibang lahi, iba ang mga ugali niyan at iba ang ugali natin. So kailangan maging tayo, yung marunong tayong makisama, marunong tayong i-balance ang ating sarili. Kung pagaganahin natin ang ating init ng ulo ay hindi tayo tatagal. At saka ang status ng pamumuhay dito guys, hindi natin hindi kamukha sa ating bansa. Ang mga bilihin dito ay ang mamahal guys. Kailangan marunong tayo mag-budget sa ating mga kinikita, lalo-lalo na kapag maliit ang kinikita mo o yung sahod mo, kulang pa sa iyong pamilya. Guys, meron lang ako mga tips sa inyo para makaipon din kayo. Kailangan kung may mga mga kasama kayo, kung 5 kayo, mag-share kayo para makatipid din kayo. Kasi kung ikaw lang ang kakain, bibili ka ng isang buong manok at kakainin mo yan ng 2 araw, ay ang manok dito ay nagkakalaga ng 15 real. Kaya kung 5 kayo, mag-share kayo, makakatipid ka. Tigta 3 real lang ang gagastusin ninyo. So, okay din naman ang mag-isa, pero kailangan alam mo rin kung anong mga niluluto mo. Niluluto mo kailangan yung nagtatagal, kagaya ng adobo, paksiw, yan, tumatagal yan. At kapag naman, yung mga kasama mo, marunong din naman makisama sa inyo, at yung mga kinakain ninyo, kailangan mag-share din kayo para makatipid kayo guys. Ganun ang pamumuhay dito. At kailangan kapag kayo, sumasahod kayo, huwag nyo lahat ipapadala. Kung meron kayong mga anak, ibigay nyo lang yung sapat sa asawa ninyo kung ilang buwan ang budget niya. Magtitira kayo sa inyong sarili. Huwag ninyo lahat ipapadala. Magtira kayo sa inyong saving para kapag emergency, meron kayong makukuha o meron kayong madudukot sa inyong mga savings. Hindi yung padala kayo pagdating ng emergency, wala kayong makukuha. O may mga kaibigan kayo, may mga kakilala kayo, hindi naman kayo agad na matutulungan ng mga kakilala nyo, mga kaibigan, dahil kung minsan gipit sila at yung iba wala din pera. Kaya sarili mo rin ang makakatulong sa iyo. Kaya guys, yun ang dapat ninyong alalahanin at isipin sa inyong sarili. At kailangan yung mga kinikita ninyo, ipunin nyo rin para in the future, pag uwi ninyo, meron kayong hugutin lalo sa bangko. O kapag nag-umpisa kayong mag-business o mag-umpisa sa inyong mga proyekto, at least meron kayong ipon. Hindi yung kayo, bili kayo dito, bili kayo doon. Hindi habang panahon guys, nandito tayo sa abroad. May limitasyon tayo, may mga kontrata tayo, hindi nyo alam, may mga pangyayari na nagkakaroon ng sakuna sa ating dito sa pinagtatrabuhan, ma-terminate ka o
maaksidente ka, paano ka na? Kaya guys, isipin din natin yung ating kapakanan. Hindi yung nandito tayo sa abroad, yung iba dyan, puro luho ang iniisip. Kapag may bagong mga gadget, ayan, bibili yan. Tapos kung ano yung mga luho na mga ginagawa at kung ano yung mga lalong-lalo na sa kanilang mga pamilya, nagpapadala sila ng sobra-sobra, kaya walang ipon na uwi. Aalis sila ng wala, babalik sila ng wala. Kaya guys, yun lang ang may ipapayo ko sa inyo. Sa pamumuhay natin dito, hindi natin tiyak kahit na kumikita tayo, kahit na ininyero tayo o mga nursing o mga malalaki ang kita, kailangan i-ano din natin ang ating mga kita, i-save natin para in the future meron tayong madudukot. May mga nag-abroad na ang tagal na ng panahon, may mga 15 taon na, may 5 taon mahigit, 10 taon mahigit. Yung pinakamatagal is yung 25 years. Umuwi sila na tabla-tabla lang dahil yung mga panahon na inilagay nila dito, hindi nila na-save yung mga kinita nila, yung mga pamilya nila. Ayun, happy, go lucky, bili doon, punta roon. Kaya natapos ang kontrata niya, walang nangyari. Marami rin tumanda rito, nakalbo na, lumaki na ang mga tiyan dahil nga doon sa panahon na inilagi nila dito at wala sila din naipon. Dahil nga sa ganun na mga status nila guys, kailangan pag pumunta tayo dito sa abroad, yung mga pangarap natin na guminhawa, kailangan natin, ilagay natin yung mga kinita natin sa maayos para sinasabi ko sa inyo na pagdating ng araw ay makamit natin yung mga pinapangarap natin guys. Sige guys, ayan lang ang masishare ko sa inyo guys, at maraming sa inyong panunood, and happy weekend po. Sa susunod na mga video ko, tatapikin natin na naman yung mga iba-ibang mga buhay-buhay dito sa abroad guys. Sige guys, maraming salamat. Have a nice day. Happy weekend ulit. God bless.